how are you? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel. And for today's vlog, ayan, welcome po sa aming kwarto. Ayan, ang aking makeover na kwarto. Pero hindi pa siya totaling makeover, kumbaga, itong wall pa lang. Pero papakita ko rin soon sa inyo yung buong video ng before and after. Pero ito, glimpse pa lang yan. So, ito pa lang yung background ko. Ito talaga yung inuna ko. Ito talaga yung inuna kong ayusin para may pang background ako sa inyo. Maganda yung background ko sa video na to. Tingnan nyo, diba? Oh. Nagmukhang mamahalin ng ating background ngayon. So, maganda yung kinalabasan naman ng aking pagme-makeover sa aming maliit na kwarto. Aming cozy space. Space ni Babu. So, ayan. Ganyan. Pero sa susunod na vlog ko na yon ipopost dahil nga tulad ng sabi ko, hindi pa siya kompleto. At may ginagawa rin si Mama sa kanyang kwarto. Kung naririnig nyo may mga pukpok o may mga nagaganap. Kasi nagpagawa din siya ng cabinet niya doon dahil ayun, may mini makeover din yung kwarto niya tsaka sa kwarto namin ni Babu. So papakita namin sa inyo yan soon. Ayan, mag-story time lang muna ako sa inyo dahil may mahalagang importante akong i-announce. Mahalaga importante na. So, kasi lately, nag-usap kaming mag-asawa and bago ang lahat, kahapon, nabigyan na ng treatment yung mga winners natin sa Ortiz Skin Clinic sa SM Fairview. So, i-video ko sana silang lahat. Kaso, ang aking camera hindi nakisama. So, naubusan na siya ng memory dun sa memory space dun sa camera ko. So, bumili kami ng memory card, SD card. Pagpunta naman namin doon, kailangan pala yung SD card ng DJI is naka 4K. Kapag hindi naka 4K, mabagal daw mag-video. Kumbaga, low quality, ganun lang. So, kanina ko lang nalaman, kahapon, bumili ako, hindi ko alam yung mga ganung bagay. Pagdating ko dito sa bahay, hindi na siya gumagana. So, bumalik kami ngayong araw ni Babu para lang palitan o ma-refund yung binayad ko. Ayun, sawa ng Diyos, binayaran naman nila. Binalik nila yung bayad ko. And, ayun na nga, nakapag-gala-gala si Babu at nakatulog ng maaga. Pero kahapon, grabe, nakatulog si Babu ng 14 hours. Imagine, from 4:30 ng hapon hanggang kanina umaga na yung tulog niya. Buti na lang kahapon, mga kasama namin sa Ortiz Skin Clinic. Ayun, heavy meal naman siya nung lunchtime. So, okay lang naman na wala siyang kain, magdamag. Dahil nga, nagnunok-nok pa rin naman siya sa akin sa magdamag, nagnuknok din naman siya. So, ako na lang yung kumain bago matulog kasi alam ko, gugutumin siya. So, ayun na nga. Meron ako ikukwento sa inyo, mga be. At ito ay isang mahalagang, importanteng announcement. Pero, bago ang lahat, ang vlog na ito ay medyo heart to heart. Dahil, share ko sa inyo ang aming conversation ng aking asawa. Yes. Mga exciting possibilities. Curious na ba kayo? So, keep watching, mga bear. Ang galing yun. So, lately kasi, nagkaroon kami ng kaunting conversation ni asawa. Day off siya, gabi dito, tulog si Babu. So, nagkaroon kami ng open forum. Naririnig nyo ba yan? Yan. Inaayos kasi yung kwarto. Inaayos yung cabinet ni Mama dun sa kwarto niya. So, ayan. Nagkakaroon ng kaunting kaguluhan dun sa loob. So, nung isang gabi, yun nga, nagkakwentuhan kami ng asawa ko. At may mga conversation na medyo kinakabahan akong, may mga tanong na medyo kinakabahan ako. Ayan. Sige, pukpok pa. So, may mga tanong ako na kinakabahan akong itanong sa asawa ko dahil nga, syempre, nasa crisis tayo. Tapos, baka masyado siyang maraming iniisip. Tapos, ganun pa yung itatanong ko o ganun pa yung approach ko na
baka insensitive ng dating sa kanya. So, sabi ko, syempre, may ano nga lang. A few moments later. So, ayan, gising na si Babu at na-late ako sa intro ko ulit. Intro lang ako kanina pero hindi na ako nakapagkwento dahil nga nagising na si Babu. At pagkagising, syempre, nagugutom na yung bata yan. Labas ka agad kami para bumili ng merienda niya. So, ito na ngayon kukwento ko sa inyo. So, nagtanong ako kay Sudi dahil sa mga nangyayari. At, syempre, namimiss na rin kasi namin siya. Sigurado namimiss din niya anak niya na makasama dahil mahabang panahon din sila hindi nagkikita. Mga 5 buwan, mag-6 na buwan na. Kasi umalis siya sa Pakistan, October pa lang. Tapos umalis kami doon, December, January, February, March, April, 6 months na. 6 months na sila hindi nagkikita. So, sigurado miss na nila yung isa't isa. So, nagsabi ako sa kanya na, what if lang naman? Ikaw naman yung pumunta dito sa Pilipinas na ikaw naman yung bumisita sa amin. Kasi hindi kami makapunta dyan dahil nga wala na kaming visa. Tsaka wala tayong matitirang lugar dahil kailangan pagpunta kami dyan, may matitirang kami, may magre-renta ka pa. At alam nyo naman ang renta sa Dubai, talagang 100,000 kapag taon kasi ang rentahan doon. Teka lang, pinagpapawisan ako. So, yun ang sinabi ko sa kanya, what if ikaw naman yung pumunta rito? At nagulat ako sa reaction niya. Akala ko maggagalit o sasabi na insensitive mo naman dahil ganito na nga yung sitwasyon natin tapos ganyan pa yung mga sinasabi. Ganon yung iniisip ko kasi naunahan ako ng anxiety ko, ng mga iniisip ko, na pangungunahan ako. So, nung sinugot niya, posible, pwede, why not? Nagulat ako sa reaksyon. May chance na mabuo ang pamilya ko. Alam ko naman mabubuo someday, pero hindi ko akalain na dito sa Pilipinas. Di ko akalain na dito sa Pilipinas mangyayari yung pangarap ko na mabuo ulit ang pamilya ko, diba? Na parang, ito na talaga siya. Mangyayari na, posible na mangyari. So, ayun po. Ang daming pumasok agad sa isip ko na mga posibilidad. Ang daming pumasok agad sa isipan ko na mga possibilities, mga posibilidad kapag nandito na siya sa Pilipinas. Tapos, kasi napag-uusapan na rin namin na si Babu i-enroll ko dito sa school year kung sa kindergarten. Saling pusa kasi mag 2.5 pa lang naman siya mag 2.5. So, sabi niyo, sige, enroll mo dyan. Oh my, what if? What if lang naman? Kinikilig na kaagad ako. What if dito kami tumira? Diba? So, nag-iisip na ako saan kami titira. For sure, hindi dito sa bahay dahil maliit na yung bahay namin. Lalo na higaan namin ni Babu. Kami nga lang ni Babu, nasisikipan na paano pag siya pa. Diba? Tapos sa lugar namin, napaka-sensitive yun ni Sudi. Ayaw nun ng maingay. Ayaw din niya ng matao. Yung katulad ng ganito sa lugar namin na halos 24 hours may tao sa labas. Ayaw niya ng ganyan. Dahil sa lugar naman nila, hindi rin naman lumalabas yung mga tao. Nasa loob lang din ng mga bahay. So, yun yung mga kinukonsider ko na okay, saan siya pwedeng tumira kung sakasaling uuwi siya ng Pilipinas. At isa pa sa mga kinukonsider ko, gaano katagal, di ba? Paano? Kung kumuha na lang kami ng sarili naming space, sarili naming bahay, sarili naming lugar. Ano yung mga dapat na unahin? Proseso, mga ganun na yung mga papasok sa isip ko. Na ang salita lang naman na sinabi niya, oo, it's possible. Yes, it's possible. Tapos ang dami nang pumasok sa isip ko na na-excited na ako as
nanay na nag-hope na posibleng magkabuo ulit ang pamilya ko na matagal ng LDR. Ang hirap pala, ang hirap ng ganitong sitwasyon na LDR, yung asawa mo nasa labas, tapos kayong magnanay lang naiiwan sa bahay. Minsan may kirot. Naiyak na naman ako. Minsan may kirot kapag nakikita ko na buo yung pamilya na kasama nila, tatay nila, anak nila, tas nanay nila namamasyal. Siyempre yung anak ko, napapatingin din siya na, bakit siya may tatay, ako wala? Siguro may mga ganong, tingin si Babo. May ganong tingin, pero ako lang siguro nagbibigay ng meaning. Kasi 2 years old pa lang naman niya 2 years old pa lang naman siya. Ano ba naman yung ganong pag-iisip pa yung bata, 'di ba? Syempre wala pa 'yan sa kanya. Pero 'di ba, parang deserve ba ng anak ko na malayo ang mga magulang niya. Pero lahat naman tayo, mga magulang, nagpe-pray ng best sa mga anak natin. Kasi alam ko na-miss din ni Sudin anak niya. Na-miss din ni Babo yung tatay niya. Iyakin ko talaga. So ayun, na-excite lang ako ng ganong thinking. Nag-i-imagine na ako na magkakasama ulit kami. Kasi yung nasa Dubai kami, magkasama kami, buo kami. Ang saya lang. Kahit once a week lang kami nakakalabas. Dahil pag day off lang naman ni Sudi kami nakakalabas na magkakasama. Pero nilulook forward namin yun every week. Na magkakaroon talaga kami ng bonding time sa isa't isa. Ay, niyak ako. So ayun na nga. Nung una habang nagtatanong pa ako sa kanya, paano kung hindi pa siya ready na pumunta rito? Paano kung... Kasi syempre ibang lahi siya eh. Hindi pa siya... kung sakali after ng Dubai, ito na yung next na ibang bansa na napuntahan niya, na mapupuntahan pala niya. So, nag-aalala kung ano yung magiging reaction niya pag nagstay siya dito. Sigurado mga culture shock, katulad ng sa akin. Na culture shock ako nung nasa Pakistan ako, 6 months ka ba naman nagstay doon, diba? At syempre, yung sagot niya sa akin na posibilidad na pwede siyang tumira dito sa Pilipinas. Siyempre, nag-open up din ako sa kanya ng mga possibilities na buhay dito sa atin sa Pilipinas. Kasi, yun nga, sabi ko, baka ma-culture shock siya. Dito kasi, simple lang din naman yung buhay natin. Medyo advance nga lang sa atin kasi nga lalo na nandito kami sa Quezon City. So, mas... Big whale! So, medyo... Opo! So, ang ingay di Babo, diba? Opo! So, yung mga bagay na inopen up ko sa kanya pag nandito na siya, pag nag-move siya dito sa Pilipinas, yung simpleng buhay lang, na bonding, magkakasama ang pamilya. Kasi isa rin tayo sa mga close family ties. So, kung sa kanila, close family ties din naman sa kanila. Kumbaga mag-adjust man siya, hindi sobra-sobra. Dito kasi mas modern yung pagiging natin, close o bonding. Sa kanila kasi, pag hindi mo pamilya, pag hindi mo kadugo, hindi mo pamilya, hindi sila nakikipag-bonding. Yun ang isa sa mga napansin ko doon. Kahit kapitbahay mo pa, hindi sila yung katulad niyan, tapatan ng bahay, kwentuhan, kamustahan. Pero doon hindi. As long na hindi mo kamag-anak, as long na hindi mo relative, hindi sila yung kwentuhan na ganito na kala mo feeling close. Kasi kapitbahay di ba? Parang treat na natin kapitbahay as pamilya, di ba? Kasi kapag may birthday, handaan, namimigay tayo ng mga handa, ganyan. Tinitreat din natin sila as extended family, di ba?
mga kapitbahay natin. So, ganun tayo magtrato. Pero sa kanila kasi ibang-iba. As in, yung kadugo lang nila, relative lang nila, doon lang sila, yun ang iniimbitahan nila. Pero, pag may mga gathering sila, yan, puro mga pamilya lang talaga. At sa atin din kasi, as bilang Pilipino, 'di ba, yung hospitality. Sa kanila rin naman, may hospitality rin naman silang maituturing. Kasi pag bumibisita rin naman ako sa mga in-laws ko, sa ibang kamag-anak ko, as in, welcoming din naman sila. Pero hindi sila kasing bongga natin. Na kapag may bisita tayo, talagang may handa, may pangkain talaga. Sa kanila, pang snack lang talaga yung tsaa, tinapay, ganun lang. Pero sa atin talaga, naghahanda talaga tayo, nagpe-prepare talaga tayo. Lalo na kapag mga, ano ba? Kasi hindi ko rin alam kapag may AFAM. Kasi wala pang, may nabisita na ba kaming AFAM? Wala eh. Wala pa. So ito pala ko sakasakali uwi Sudi. Siya pala yung first time na bibisita na ibang lahi na, ayan, bibisita dito sa bahay ko. Sa kasal dito sa bahay. Na-imagine ko palang mga kapitbahay ko. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo makita ang asawa ko? O yung asawa ko, ready na ba makita mga kapitbahay ko? Ano ba? Basta, may mga ganong ano ako. Thinking, imagination. So, may halong excitement, tuwa, at kaba yung pagsagot sa akin ni Sudi sa katanungan ko na kung posible ba siyang tumira dito sa Pilipinas kasama namin ni Babu. At para sa akin kasi kaya ganito yung nararamdaman ko as a roller coaster emotion kasi nga hindi lang siya para sa akin bisita, pagbisita ni Sudi sa amin. Ano to memories to, core memories ni Babo rin. Makakasama na niya ang tatay niya dito sa Pilipinas. Mababanding na niya. Makakalabas-labas na kami, nakasama siya. At hindi na ako magiging iyakin tulad nito na nai-imagine na yung anak ko walang kasamang tatay pag lumalabas. So, yun. Na-excite ako sa ganung moment. At higit sa lahat, may katuwang na ako sa kakulitan ni Babu. Kasi napakakulit na po talaga ni Babu. Alhamdulillah naman, masyala si Babu. Napaka malusog, masayahin, makulit, malikot, matalino na bata. Kaya sobrang tinetreasure ko to. Sabi ko kay Sudi tuwing magsasabi sa akin na mag-ingat kayo, ingatan mo si Babu, ingat ka din. Sabi ko, itataya ko ang buhay ko para kay Babu. Iingatan ko. I will take care, Babu, with all my life. Tama ba yung English ko? Basta yun na yun. Ito yung mga challenges na kakaharapin namin in the future kung sakaling pupunta si Sudi dito. Kung bisita o titira, hindi ko pa sure. In reality, ito yung mga challenges. Kapag pumunta si Sudi, ito yung mga kakarapin naming challenges. Una sa lahat yung culture adjustment. Mag-a-adjust talaga si Sudi dito. Dahil nga, ang lugar na pinanggalingan niya, una sa lahat tahimik. Kasi, probinsyano diba? Tapos, hindi katulad sa atin na napaka-welcoming, napaka-warm ng bawat isa. Lahat ngumingiti sa'yo, lahat kinakamusta ka. Di sa kanila, pag hindi mo ka mag-anak, di mo kakilala, hindi ka kausapin. Lakad ka mag-isa. Walang sa'yo. Pero dito kasi, lalo na pag ibang lahi, di ba? Yung ibang Pilipino talagang kinakamusta, hey bro, ganun, di ba? Kaya, magugulat si Sudi sa mga pagkakataon na yun kung sakasakali. Isa pa sa mga challenges na kakarapin din namin is financial. Are we ready? 'Di ba? Kaya ba ng budget? Ano ba ang budget natin para sa bakasyong ito? Kasi syempre, hello, ibang lahi yung bibisita sa'yo. Ang Pilipino pa naman, madalas ang iniisip kapag ibang lahi,
mayaman yan, mapera yan. Lalo na kapag mga relatives, mag-iisip ng ganyan. Pero kasi kami, lalo na si Sudi, stricto yan pagdating sa pera niya. Hindi naman ako tinatanong. Pag nagpapadala sa akin, hindi naman niya nagtatanong na, saan napunta yung pera? Hindi naman siya ganun. Pero at least, katulad niyan, syempre, titira siya dito. Kung sasakali, mag-uupa kami ng bahay. Kailangan maging ako sa kanya, transparent. Na ito yung mga gagastusin, na posibleng gastusin. Ito yung mga utilities na babayaran kapag nagbukod tayo ng bahay, pag hindi tayo dito tumira. At tingin ko, mas gugustuhin ni Sudi ang comfort kesa sa ganito na sitwasyon. Pag hindi siya komportable, hindi talaga eh. Ganun yun eh. Kapag di siya komportable, kasi one time nasa Dubai kami, di ba apartment. Tapos lumipat kami sa Satwa. Parang lang kami, isang araw lang kami sa Satwa kasi hindi niya kaya yung ingay. Tapos sharing ang banyo, sharing ang kusina, hindi niya kaya. Kasi nga, ang sharing na kusina, may mga Indian, Sri Lankan, nagluluto sila ng baboy. Iyon pa naman ang ayaw ni Sudi. Nagsishare ng mga gamit, baka gamitin daw yung gamit namin, o baka mahalo daw yung mga utensils namin sa niluluto nila. Yun yung mga biggest concern ni Sudi nung lumipat din kami ng Satwa noon. Kaya isang araw lang kami. Tapos balik ulit kami doon sa production city. Natawa pa nga si Kuya Bayot noon. Anong ginawa niyo lang doon? Sabi ko, di ko rin alam kay Sudi. Pinagod lang namin yung mga sarili namin, mga katawan namin sa pag-iimpake. Packing, unpack. Ganun yung nangyari sa amin nung araw na yun. Pero okay lang naman. At least, natuto kami na ganun pala yung policy, ganun pala yung sitwasyon kapag nasa sharing, hindi naman siya partition kasi may kanya-kanyang kwarto. Tsaka hindi partition yung bahay na yun. Basta may kanya-kanyang kwarto naman pero isang maliit lang na kwarto. At isa pa, kung sakasakali, long-term plans. Paano kung dito kami magsettle? Magbi-business na lang ba kami? Pag nag-open kami ng business, anong business yung papasukin namin? At ready na ba siya na dito titira? So, yun yung mga challenges na pwede namin kaharapin. Na, diba, ang dami advance ako mag-isip. So, ngayon, nasa planning stage pa lang naman tayo. Pero I'm so really excited. Excited na ako, diba? Nasa pa lang tayo. Pagkakalkula. So, soon, magtitingin-tingin din tayo ng pwedeng tirahan ni Sudi. At kung ano mga requirements, kung ano yung mga kailangan gawin. So, ang dami ko pang gagawin. Nakakapagod, inisip ko pa lang, diba? So, ayun mga be. Ayun, pumasok kasi si mama, kaya na-distract ako. So, ayun mga be, nasa planning stage pa lang tayo. Pero mga be, I'm so excited na. Sobrang excited na ako, like, it is the start for a new beginning. Diba? May ganon. So, para bang, this is the new start of our family, journey ng aming pamilya. Natutuwa na ako, na-excite na ako. And who knows, diba? Malay nyo. Malay natin. Itong pagbisita na to, turn something long-term. Diba? But guys, honestly, I'm excited. Like, this could be the start of something new for our family. English yun. Who knows? Maybe, itong pagbisita na to turn into something bigger. Like, finally, being together for good. Inshallah. So, sa mga long-distance relationship dyan, yung ganitong feeling na malayo mga mahal ninyo sa buhay ninyo, may possibilities
in this crisis, 'di ba, na may brighter side. Kumbaga, blessing in disguise yung nangyayari. Malay nyo, 'di ba? Ganon din ang mangyari sa inyo. I just want to say, it's not easy. It's not easy na ganito yung sitwasyon natin. Pero may posibilidad na something great ang mangyari sa inyo. Basta wag lang kayo mawalan ng pag-asa, tiwala, at yung constant communication ninyo, yung patience, yung love, na sobrang importante sa isang relasyon. As a LDR, yun talaga yung mga ingredients na kailangan. Yun lang po, yung little update ko para sa inyo na masaya akong i-share. Masaya akong ibahagi sa inyo yung kasiyahan ko na nadarama. So, let's pray for the best to everyone. At, 'di ba, malay nyo sa inyo rin mangyari. So, dito na po natapos ang video na to. Sana nagustuhan nyo. Malay nyo, pag nag-extra na ako, may kasama na ako. Si tatay. Inshallah. So, dito na po natapos ang video na to. Always remember, stay beautiful in here, in your heart. See you on my next vlog. Inshallah. Bye-bye! At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. Dito na po natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog. Inshallah, bye!